Hello guys! Magandang hapon sa inyo lahat. On this your guest Mama Sagrit channel, a faithful o Zamatarder. So ngayong hapon na to, tagay natin sabihin sa inyo ng ating mga gabay. So this is a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Scorpio. So Scorpio, welcome sa my channel. Ano kayong messages, advices, and spirit guides ang ating masasaga for today's video? Kanina kayang energy or kaganapan sa buhay ng mga Scorpio signs ang ating mga hagilap. So guys, this reading is a general reading lamang nila at makaka-resonate. Kunin lamang po ang makaka-relate sa inyo and comment down below kung kaninong energy ang ating nasagap. And of course, don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pag-support sa aking channel, lalo-lalo na ang skip ng ads, sabay pagpalain kayo ng Diyos at may kapal, siksik-liglig na guumapaw na biyayang manambalik sa inyo. So let's see guys, what is the messages, advices sa iyo ng ating angel spirit for the sign of Scorpio. So let's see and watch this. Angel Spirit Guide, please give me information. Paano kayong sabihin sa ng ating mga baraha? Angel Spirit, please give information po. So, there's a Two of Cups. Now, there's something in partnership na may kaugnay dito about sa pag-ibig, relasyon, no, collaborations, connections, no? Let's see, additional messages. Represent with the Two of Pentacles. So, there's something balanced. Timbangin mo yung mga taong pagkakatiwalaan mo. Or timbangin mo yung mga bagay na mahalaga sa iyo, no? Kung saan ka lalago or either kumbaga kailangan balansihin mo lang, no? Ang iyong emosyon, ang iyong nararamdaman, no? And of course, there's something, the Four of Wands. Some of you magkakaroon ng higher level commitment dito. Magkakaroon ng proposal, wedding, celebration coming in. And of course, there's something that's Ten of Swords. Mag-ingat ka, there's something sabotage. Diba kami mga sumabutahe sa'yo o trumaydor sa'yo, no? Let's see what is the additional messages. And there's a Knight of Cups. No, may offer talaga paparating. There's a romantic offer. No, mag-ingat ka lang din sa mga taong pagkakatiwalaan mo dahil baka traidoring ka. No, may mga celebration magaganap dito. Magkakaroon ng wedding, no, events, no? And there's something an Emperor. Maging mature ka, maging grounded ka sa mga decision and actions mo. No, huwag kang padadala ng mga tao sa paligid mo, na maging mature ka at magkaroon ng respeto at disiplina sa kung ano man yung mga bagay na iyong ginagawa. There's a Two of Cups. Represent what? There's a Knight of Swords. Nagkakaroon ka ng anxiety, sleepless nights, no? Iwasan mo mag-overthink, iwasan mag-isip ng kung ano-ano, no? What is additional messages? Represent guys with the Judgment. There's something, a wake of call, na parang ginigising ka sa katotohanan, you need to pay attention. Maging balanse ka sa lahat ng ginagawa mo. No, kontrolin mo ang iyong emosyon. Huwag kang padadala ng tensyon. No, mag-ingat ka sa lahat ng bagay na gagawin mo. No? Kailangan lahat ng eksena na gagawin mo, kailangan balanse. And this is something, the Four of Swords. No, makinig ka sa intuition and gut feeling mo. No, there's something, a wedding. No, mag-ingat ka lang dahil maaaring mag-overfatigue ka dito. No, dahil kumbaga or either mag-overthink ka ng bonggang-bongga, iwasan mo yung tamang hinala, ganun. Let's see what is the Ten of Swords. Represent with the Eight of Pentacles. Mag-focus ka sa trabaho, negosyo, hanap buhay mo. No? May mga tao sumasabotay sa'yo dito para mawala ka sa focus. No, kaya kailangan tuunan mo ng pansin ng ginagawa mo. What is the Knight of Cups? Represent with the Seven of Pentacles with a harvest moment. Haani ka na, no, ng mga bagay na hinintay mo, no, yung mga pangarap mo or yung mga gusto mong maganap or mangyari sa buhay mo, maaaring may katuparan mo na. And of course, there is something, the Ace of Wands, no, magkakaroon ka ng bagong proyekto, plano, no, magdadala sa'yo dito ng grounded, no, maaring ito yung bagay na ito yung magdala sa'yo ng position, no, magkakaroon ka ng kumbaga authority, no, para masimulan mo na or maaaring mapanghawakan mo na yung mga bagay na ninanais mo. No, may mga pangako at pangarap ka sa sarili mo na maaaring maisakatuparan mo dito. What is the Two of Cups? Because the Knight of Swords.
Reference with the strength or with the confidence. So, kailangan lakasan mo loob mo. No? Lakasan mo loob mo dito, lakasan mo pakiramdam mo. Alisin mo yung takot at pangamba mo. There's a Three of Cups for celebration coming in. Na maraming celebration magiging ganap. Kailangan mo mag-ingat. No? May papaalala sa ila, maging balance ka lang. No? Wag bonggang-bongga, ganon. No? Iwasan mo yung sarili mo sa kagastusan, no? And there's a Wheel of Fortune with a good luck and destiny is yours. Makinig ka sa intuition and gut feeling mo and inner voice mo dahil hindi ka ililigaw nito. Dadaling ka sa mas magandang kapalaran para sa'yo. No, and this is something that's hormone for major changes. Some of you guys na malaking pagbabago na maghanap sa buhay mo. No? Yung estado mo, no, at the same time yung positions mo, magkakaroon talaga ng changes sa development. Mag-ingat ka lang guys, dahil meron dito sumasabotahe para agawin yung position or eksena mo, just being aware. And there's a decaying man, you're feeling stuck, no? Hindi ka makakilos, hindi ka makagalaw. Kakaantay mo, hindi ka pa makakilos, hindi ka makagalaw just sa situation na yan. Or either nakakaranas ka naman delays and cancellation, no? What is the additional messages? Represent with the Five of Wands. So, something competitors, no? Maraming kakompetensya kalaban dito. Maaring kailangang maging mature ka. Ganun talaga ang buhay. Marami talagang kakalaban at kumakalaban sa'yo. Dapat alam mo sa sarili mo yung pangahawakan, paninindigan mo. What is additional messages for the outcome? For the outcome, there's a Seven of Cups. Now, there's something an opportunity coming in for you. Maraming opportunities na darating sa'yo. Maraming din bagay na maaaring sumubok sa'yo. Lituhin ka, guluhin ka. Dapat alam mo sa sarili mo ang grounds mo. Now, what is additional messages? With an angel spirit. Reference with its severance, with its solid foundations. Nor either palalaguin, palalakasin ka dito. Kailangan mo lang matutokang kumalma. You need to pay attention. No? Kung nandito ka sa kaligayahan na gusto mo mangyari sa buhay mo, pero kailangan mag-iano ka rin, no? Maging secure ka din sa kung ano yung ginagawa mo. No? Kailangan mag-ingat ka rin, maging balanse ka rin. Baka mag-over ka, mag-over-exaggerated. No? There's a Page of Pentacles. No, this is something guys with an investment. Invest wisely. No? Dapat alam mo sa sarili mo kung paano ka lalakas. No? And of course, magkakaroon ka dito talaga ng something yung manifestation. No? Naman yung mga bagay pangarap mo, magmamanifest mo, makinig ka sa gabay mo, sa intuitions mo. There's a Four of Wands represents something a twin flame energy, a soulmate connections. At the same time, there's something a wedding. Let's see, additional messages. And of course, there's a days of with a breakthrough. O maliliwanagan ka na sa buhay mo. No, kaya pala ako nadidistract or pare, kaya pala itong maraming mga nangyari sa akin, dinidistract ako. No, nililito ako, nililin lang ako, no, na mga pangyayari na to para mawala ako sa focus. Ganon. Ngayon magkakaroon ka ng realization. And there's a Ten of Cups with a happiness. At the end of the time, magiging masaya ang pamilya mo. Magiging maligaya ka dito, no? Additional messages. And reference with the King of Cups. Now, there's a devoted for the person. May taong sumusuport at gumagabay sa'yo dito. Now, there's something as or guides talaga. No? Maaring tatay mo, lolo mo, kapatid mo na lalaki, na yumao, na maaring gumagabay sa'yo. No? So, let's see what is additional messages tayo within Angel Spirit pagdating sa finance and career, love life, at kalusugan. No, ngayong buwan na to, alamin na natin lahat ng kaganapan sa buhay mo at bubungkalin natin buong pagkatao mo. Let's see and watch this. Okay, pagdating sa finances and career, shuffle muna natin ang very light para pasabog. Finances and career. So, represent with the Queen of Pentacles. So, there's something practicality. So, kailangan maging practical ka. How to manage and control your finances. Resource of income. Salary. Ganon. Papangalagaan po, protection ng mga pinaghirapan mo. And there's the world. Represent something adventure, travel, success, accomplishment. Na maaari magtagumpay ka sa larangan na pinangahawakan o ginagawa mo. Kaya magpatuloy ka lamang. And there's a Two of Swords. There's a decision that you need to make. Ngayong buwan na to, kailangan mo magdesisyon. No? Kung gusto mo mga ibang bansa, ilaban mo. And there's a Justice card. Hustisya. No, makukuha mo dito ang hustisyang nararapat sa'yo. Sa madaling salita, karma. Now, there is something, a karma coming in. And there's a Nine of Pentacles. There is a blossoming. You have a potential for abundance, no? May potential ka para maging masagana ang pamumuhay mo, no?
Kumbaga, ngayon ka pa ba susuko? Ngayon ka ba aatras sa hamon, no? Kailangan alamin mo sa sarili mo ano yung kailangan mong gawin para maisakatuparan mo na ito. And there's a hypothesis, no? Maraming mga hidden agenda. Ibig sabihin, maraming misteryo sa likod dito. No, kaya ka nakakaranas sa mga bagay na ganyan, merong gumawa ng hindi maganda sa'yo. No, kaya bumabagal, kumbaga, may mga humakad lang para pumasok sa iyong magandang kapalaran. Oh, kaya there's a karma. Huwag kang mag-alala. Ano man yung mga bagay na ginawa nila, babalik sa kanila. Let's see what is additional messages. Pagdating naman tayo sa love life, so there's something that Page of Wands. May magandang balita. Some of you makakatanggap ka na ng message, no, or phone call. And of course, that maaaring tumawag na sa itong person mo kung wala kayong communications, no? Or either kung nagkaroon kayo ng separation and of course gusto mo siyang bumalik, maaaring makatanggap ka na ng mensahe, no? Meron nakatanggap ka na ng balita tungkol sa kanya. And of course, there's something the Hermit card, spiritual awakening. So may mga bagay dito na mumulatin or may mga bagay na magigising na mula sa pagkakatulog or pagkakahimlay. Charis, maaaring, kumbaga itong bagay na to ay maaaring mamulat na sa lahat ng nangyari or katotohanan. No, kaya nangyari to sa inyong relasyon dahil may humadlang at humarang, no? Ibig sabihin, merong gumayuma. And there's a Nine of Pentacles, something security. Magkaroon ka ng seguridad pagdating sa finances mo, no? And of course, sa relasyon mo. No, ibig sabihin dito, pag nagkaroon ka na ng communication with your first, huwag ka nag-share ng thoughts or information with other people, especially with your friends, no, family. No, dahil hindi mo alam kung sino yung evil eye. So, hindi mo alam kung sino yung gumawa ng hindi maganda sa inyo. No, kung nakatanggap ka na ng mensahe sa kanya or balita, huwag kang nagbibigay ng impormasyon. No, there's a Six of Pentacles. Maging balanse ka. No, magkakaroon na ng balance and control dito sa situations mo. Meron talagang timbangan, guys. No, parang meron ditong hudyat or timbangan ng kapalaran or timbangan ng karma. No, talagang ipagkakalob sa'yo what you deserve. And there's the Sun card. No, liliwanagin at lilinawin sa'yo na magtatagumpay ka sa larangan mo. At the same time, pagdating sa buhay pag-ibig, tatagumpay ka at maaaring may gabay na gumagabay sa'yo dito. No? And of course, there is something, the King of Pentacles, maging secure at practical ka sa kung ano man yung mga bagay na meron ka. Tulad na sinasabi ko, pag may nabalitaan ka o informasyon, no, hanggang sa hindi mo patuluyan na isasakatuparan yung eksena mo, huwag kang nagkukwento or huwag kang nagbibigay ng informasyon with other people. Na dahil hindi mo pa lubos na kilala kung sino totoong kalaban mo dito. Ito yung sinasabing hypothesis na may hidden agenda. Na pagdating sa kalusugan mo, guys, so there is something, the Five of Pentacles. Some of you nakakaranas ka ng mga kumbaga, kawalan ng gana, no? Imiwas ka sa mga bagay na hindi nakakatulong sa'yo. And there's an Ace of Pentacles. There's something, a big shot of big money coming in for you. Na kaugnay or kaakibat ng iyong kalusugan ay malaking pera. Ibig sabihin nito, no, pag-ingatan mo ang iyong kalusugan dahil sayang ang pinagtrabahuhan mo kung mapupunta lang dito. So, kaya kailangan, kahit paano, no, wag kang magtipid sa sarili mo. Alagaan mo yung sarili mo. Kumain ka na masustansya, no? Kumaga, kailangan na magkaroon ka ng healthy lifestyle, no? And of course, there is something, a Queen of Wands, by confident. Basta lakas ang loob mo, maging matapang ka. Alisin mo yung takot at pangamba mo. And there's a Knight of Wands, for slow and steady. Matuto kang maging mahinahon. Huwag kang padalos-dalos, no? And there's a Devil card. So, some of you guys, mayroon talagang gumagawa ng hindi maganda sa'yo with the Devil energy. Now, there's something, a toxic traits na maaari nagbibigay mensahe sa'yo na kaya ka nagkakaroon mga negative thoughts, no? Kaya kung ano-ano tumatakbo sa isip mo dahil meron gumagambala, talagang meron sa'yong umaharang para mawala ka sa focus, no? Para linlangin ka, guluhin ka. And of course, sa power of the deck, there's a Seven of Wands, protection. So, ibig sabihin dito, kailangan mong protection at pangalagaan mo yung sarili mo. You need the protections na magkakaroon ka ng healthy boundaries, no? Para hindi ka na mapasukan ng kahit anong blockages. So, let's see what is additional messages tayo with an angel spirit. Pagdating naman tayo sa magical fair messages and advices, and of course, pick a card, yes or no. Kung bago ka sa channel ko, ipapaliwanag ko lang ang pick a card, yes or no, pwede ka magtanong. Isa lang ang magiging sagot dyan.
no? 1, 2, or 3. Pipili ka lang with a 1, 2, or 3 kung anong number ang napili mo. No, and of course, sa huling reading na ito, doon mo malalaman kung ano magiging sagot sa tanong mo. Ngayon pa lang, comment mo na kung anong number ang napili mo para malaman ko kung umabot ka ba sa reading na to. So, let's see and watch this. With a magical fairy messages, represent what? With a magical fairy messages, represent with express your individuality. No, ipakita mo talaga kung sino ka talaga, kung ano man yung kakayahan at kaalaman mo na may babahagi mo sa ibang tao, no? Or either kung paano mo palalaguin yung sarili mo. There's a daughter and son. Oh my God. No, may anak ka lalaki at babae. No, dalawang anak mo. Or either meron kang anak na lalaki at babae dito. Or either maaaring may kakambal ka, no? So let's see. One more card please. And there's something pregnancy. O maaaring magbuntis ka ng kambal, no? Lalaki at babae. So, let's see what is a yin and yang oracle card. Represent what? For a yin and yang oracle card, represent what? Represent with the triggers, no? May mga nagti-trigger talagang complications ay dito, no? Maraming nakatingin, maaring nakasubaybay, maraming mga negatibo sa paligid mo. Nakikita ko, my goodness, there's a lot of negatives. Now, there's a lot of evil ay talaga, no? Especially may relatives, no? Kamag-anak, kaibigan kang inggit sa'yo. No, kailangan mo mag-disconnect muna from the world. No, and there's something, the flow and stability. Dadaloy talaga ang magandang eksena dito. And there's memories, no? Lahat ng bagay na ito maaaring maging history na lang or maaaring maging memory na lang. No, maaaring maging kwento na lang. Let's see what is the synchronicities represent what? For synchronicities represent with the princess. No? You become a princess or maaaring meron dito tinuturing na princess. Now, there's a block. As I told you, no, meron talaga nagbablock ng eksena mo. No, merong humaharang at tumakad lang na magtuloy-tuloy magandang kapalaran sa'yo. There's a shield. No, pangahawakan mo na to. No, ngayon pangahawakan mo na, malalaman mo na. Dadaloy na siya. Oh. Let's see what is the romance sa'yo for Mystic Love Oracle deck. Represent with a party. May party dito, having fun. Kailangan mo enjoyin din yung sarili mo dito. And there's a secret matter. Na meron ditong may lihim na gusto sa'yo. Na may lihim na pagtingin sa'yo. Na maaaring mailalantad ang pagkakakilanlan nitong tao na to. So let's see what is additional messages with an angel's number. Represent what? Angel's number represent with a 0505 with an unexpected shift. Na may mga pagbabago na magaganap sa buhay mo na hindi mo inaasahan. No, so let's see. Alamin natin to. No, this number serve as a gentle nudge to pursue whatever interests you most. It's possible that something could rock your boat, but you end up exactly where you belong, which could be in somebody's arms, your dreams, job, or abroad, etc. So, see, ano man yung mga bagay na gusto mong gawin, may isa sa katuparan na to, may susubok lang para madistract ka or para hindi mo makuha to, pero kailangan palaban ka. No, wag kang susuko, laban lang ng laban hanggang magtagumpay ka. Let's see what is the Money Move Oracle deck. Let's see. What is the Money Move Oracle deck? Loyalty. No? Be loyal to your friends. No? Some of you guys, kailangan maging tapat ka sa mga kaibigan mo. True friendship and loyalty are among the most important values. So, see? Hindi man sila naging tapat sa'yo, kailangan maging totoo ka, transparency ka sa kanila. No? In the way na, hindi mo kailangan plastikin sa sila, no? Kailangan mo mag-disconnect mo na for a meantime, nang sa ganun may sakataparan mo yung gusto mong gawin sa buhay mo. No? And there's something what lies beneath the hidden future. Kasi may mga tao sa paligid mo, yung totoo, na mag-i-stay, no? No matter what happened, no? Gaano man katagal walang communications, conversations, but still, maaaring mananatili ang pagiging pagkaibigan nyo, no? Sa likod ng katagal nyong walang komunikasyon. No, what lies beneath the future? Represent with the watching sit go down, enjoy the gossip. So, ibig sabihin dito, pagmasdan mo, no? Makikilala at malalantad sa'yo dito kung sino ba talaga yung
kung sino ba talaga yung nagchichismis sa'yo or either pinag-uusapan ka behind your back. Dito mo malalaman kung sa tahimik ka ng parte ng buhay mo. No, kasi the more na tahimik ka, lalo silang mag-trigger, mas lalo silang gagawa ng eksena para malantad kung sino talaga sila. And the shadow work represent what? From the shadow work represent what? And there's something hidden desires, longing, passion, and fulfilled. Your deepest desires hold the seeds of your potential. So see, ang pinakamalalim na kagustuhan at pangarap mo dito ay maaaring magdala sa iyo ng potensyal na maging masagal at maging maganda ang sitwasyon mo. Ibig sabihin, matagal mo tong hinangad. Gawin mo tong bagay na to dahil gusto mo. Magpatuloy ka sa ginagawa mo dahil gusto mo yung ginagawa mo. Hindi sa dahil napilitan ka lang. Ilaban mo, huwag kang mawala ng pag-asa at magpatuloy ka sa ginagawa mo. At alam mo sa sarili mo na sa likod ng mga bagay na ginagawa mo, linlangin ka, guluhin ka, naniniwala ka na kaya mo at magtatagumpay ka sa ginagawa mo. Hindi mo man makita ang mga progreso ngayon, wala ka man nakitang changes and development, but definitely magbabago rin yung sitwasyon mo at malalaman mo na ang kahalagahan yan sa dulo, na maaaring kumbaga sa likod ng mga pagsubok na to, magiging maganda ang kinabukasan mo dahil naranasan mo, napagdaanan mo lahat ng bagay na to, kumbaga may mga sumubok sa'yo, humadlang sa'yo, at least hindi ka sumuko sa ginagawa mo. So let's see, what is the clarifying for a love situation? Clarifying for a love situation represent what? Represent wisdom, a frozen heart. Empathy and warm melts barrier for true connection. So see, kumbaga still remain, talagang pinamanatili nito na yung pagmamahal ay namumutangi talaga sa lahat. Talagang pagmamahal nito ay hindi matatawaran. Kaya ito yung nagbigay ng kalakasan sa'yo, katibayan sa'yo na gusto mo yung ginagawa mo at the end of the time. So let's see what is the clarifying for a life situation. So, ibig sabihin dito, sa bawat eksenang ginagawa mo, kailangan may pagmamahal ka, Para na sa ganun, mag-succeed ka dyan. And of course, just go with it, Embrace spontaneously and trust the journey and remaining open to unexpected twists and turn along the way. So, see, kumbaga tanggapin mo lahat ng mga pangyayari sa buhay mo at magtiwala ka sa tinatahak mong landasin at manatili ka, at tumanggap ka ng mga biglaang pagbabago sa buhay mo. Hindi mo man gusto ang magiging posibilidad, pero handa kang matuto, handa kang lumaban, kumbaga madapa ka man sa ngayon, mahirapan ka man sa ngayon, mananatili kang matatag at nananatili ka naniniwala sa sarili mo na kakayanin mo at mapagtatagumpayan mo ito, Kaya sinasabi dito na lumaban ka ng lumaban hanggang magtagumpay ka, Kumbaga, talo ang sumusuko, diba? Nagtatagumpay ang nanatiling matatag. So, let's see what is the part of the life. Parang sinasabi sa akin dito, guys, na sa likod ng mga pinagdaanan mo, tingnan mo yung dating ikaw, kung saan ka hinubog ng buong pagkatao mo, ng mga karanasan mo, diba? Kumbaga dati napunta ka rin sa sitwasyon na yan, ngayon ka masusuko, pataas lang ng pataas yung range, ng mga pagdadaanan mo, but still kailangan lumaban at palaban ka. Kailangan mo lang matuto sa lahat ng bagay na pinagdadaanan mo. Siguro kaya ka napunta sa sitwasyon na yan, kailangan mong may malaman, na may mga bagay na kailangan matutunan. Dadaling ka niya kung saan ka lalago at saan ka lalakas. And there's the sun card. Bibigyan liwanag sa iyo lahat. I nourish by the boundless energy of the sun, which within each passing day, the light within me grows brighter, infusing me with strength and vitality. So see, susubukan ka dito, lilituhin ka, lililangin ka, pero pinapatatag ka at pinapatibay ka ng pangyayari sa buhay mo. Kaya kailangan mananatiling matatag at mananatili kang may paniniwala at pananampalataya sa sarili mo. So guys, let's see what is a pick a card, yes or no. Alamin na natin anong kaganapan sa buwan mo na to at magiging sagot sa tanong mo. Let's see and watch this. So let's see what is a yes or no, pick a card. Ang ganda ng reading mo, Parang ito yung buwan ng katatagan at buwan ng parang
kamalayan. No? Parang gigisingin ka sa iyong mga kamalayan na ano man yung mga bagay na nararanasan mo, don't lose hope, don't lose trust, no, to yourself. No, kailangan don't lose faith at the same time. No, kailangan alam mo yung ginagawa mo, 'di ba? Na magtatagumpay ka at the time. Basta may pagmamahal ka sa ginagawa mo. No, katulad ng ating Panginoon, nakikipag-ugnayan yan sa puso at sa ating damdamin. No, ganun din ang gawin mo. No, magtatagumpay ka sa ginagawa mo kung gagamitin mo ang puso mo sa ginagawa mo. Ganon. Kumbaga dapat may pagmamahal at passion yan. No? Kumbaga hindi mo makikita yung tinatrabaho o ginagawa mo bilang isang trabaho, no? Mag-i-enjoy ka diyan, the more na passion yung may passion yung ginagawa mo, mag-i-enjoy ka, no? Hindi mo namamalayan na nagiging maganda na pala yung sitwasyon mo, diba? Let's see what is a yes or no, pick a card. Kasi kaya lang tayo na-pressure, no, sa isang bagay dahil kumbaga yung ginagawa natin tinatrabaho na natin, no? Kumbaga itong dapat ginagawa mo ay dapat minamahal mo. 'Di ba? Dapat nasa puso. What is the yes or no, pick a card that start with the number 1. Kung ano yung number 1 ito na 'yon. Kung sino yung nakapili na number 1, there's a no, unfinished business, loosened and fearlessness. So, parang feeling mo walang pag-asa, gato ganyan. Pero may mga bagay na hindi pa tapos, no? Kailangan mong, kumbaga, wag mawala ng pag-asa, no? Hindi man tapos yung sitwasyon, pero sinasabi dito, kailangan mo magpatuloy, no? Wag kang susuko. Number 2, there is a no, beyond your ability, done to that, not viable. So, ibig sabihin dito, no? Dadaling ka sa sitwasyon na parang, kalugmo ka, na parang pili mo dead end na, pili mo game over na, no? Kumbaga, ito yung time na kailangan wag kang susuko, kailangan lumaban ka, no? Hindi viable, ibig sabihin nito, hindi reason yung pagsuko para masabi na hindi mo na kaya, no? Kailangan mong lumaban para malaman mo kung bakit ka hihinto sa ginagawa mo, no? Dahil hindi mo na gusto or hindi mo na alam, no? Or hindi mo na kaya talaga, as in, no? Wala nang pagmamahal sa ginagawa mo, doon ka susubukan mong hindi na lumaban, no? Number 3, there is something a yes, winning it, nest egg, something to grow about, no? Dito ka lalago, dito ka lalakas, no? May bagay o tao sa sitwasyon mong tutulong sa'yo, no? Para maisa kataparan nito, no? Kailangan, parang katulad ng there's something chicken, no? Maaring there's something an egg na kailangan maglimlim, yung parang gano'n, na parang para ma-develop ng maayos ang kanyang egg, no? Para kung mapisa to, 'di ba, magiging mabuhay siya ng maayos at the same time, kumbaga kompleto, no? Kumbaga walang problema dito sa mismong magiging bunga ng pinaghirapan niya, no, or blessings. Ganon. Kumbaga, kailangan mo munang paghirapan, kailangan po ng pagsubikapan at ingatan. No, doon mo makikita ang totoong kahalagahan. So, guys, this is a monthly gabay for the month of July 2025 for the sign of Scorpio. Scorpio, maraming salamat po for this wonderful reading. So, once again, this reading is a general reading lamang. Hindi lahat makaka-resonate, kunin lamang po makaka-relate sa inyo. And comment down below kung kaninong energy ang ating nasagop. And because don't forget to like and subscribe my channel and hit the notification bell for more videos updates. Maraming salamat po sa mga walang sawang pagsuporta sa aking channel. Lalo-lalo na ang dirigi-skip ng adzaway, pagpalain kayo ng Diyos at may kapal. Siksik liglig, nag-uumapaw na biyayang manang balik sa inyo at maraming salamat po. In see the next video. Bye-bye and babush.